Maliban sa Office of the President, may red flags din mula sa Commission on Audit ang Office of the Vice President. Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong pisong cash assistance program ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Narito po ang report ni Bril Montalvo. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa ganyang paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang Magnegosyo Taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ng pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual at 10 non-governmental organizations na beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Sa ilalim kasi ng nasabing manual, dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang tatanggap na beneficiaries. Required daw ang mga ito na magsumite ng business proposals para sa evaluation. Pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinaggastusan ng mga perang galing sa OVP. Hindi lang yan, hindi rin daw na-liquidate ng nasa oras ang higit 2 milyong financial assistance na inilabas ng programa. Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Vice President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinukoy nito ang 19 units ng motorsiklo na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos kada unit. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit o halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o may total na 1.4 million pesos. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Ayon sa Philstar, hindi flinag o sinita ng COA ang mga nasabing procurement. Wala pa ring komento ang OVP ukol sa nasabing report. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.